Magandang umaga sa lahat. Samahan ninyo akong baybayin ang kahabaan ng Marilaki Highway. Tumigil kami sandali dito sa may bandang Infanta, Quezon. Dahil nakakita kami ng napakagandang tanawin para ang napakagandang kuhanan ng mga pictures at mga clips na aming video gagamitin. Sa ngayon, maging daydream muna ako. Habang naglalakad tayo para hindi tayo mainit, magkakaroon tayo ng mga chismisan at kung anong mga usapin tungkol sa mga buhay-buhay ng mga walang kwentang mga pangyayari. Bago pala ang lahat, gusto kong pasalamatan ang aking kaibigan na si Joanne at si RR na aking pamangkin. Dahil sa inyong pagsuporta at sa pagsuporta nyo kahit sa mga walang kwentang trip na aking mga ginagawa, nandyan pa rin kayo para suportahan ako. And of course, sa best friend ko na lagi na nandyan, na nagpapalakas lagi ng aking loob kapag ako na may pinanghihinaan na. And speaking of RR and Joanne pala, maikikwento ako sa inyo ng mga napag-usapan namin kagabi na nakakatawa. Nag-usap-usap kami kagabi at saka may sinabi ako sa kanila. Sabi ko, Day, pwede ba na next trip natin na isasama ako? Sabi nila sino, binanggit ko nga yung pangalan ng tao. So ito na. At ang sabi ko sa kanila, sana Day kapag nag-rides na tayo, huwag niyo namang banggitin yung mga emote ko tungkol sa kanya. At ang sagot naman ni Joanne, ay walang problema te, okay lang naman yan sa akin. Pero nung pamangkin ko na yung tatanungin ko, pwede ko bang isama yung ano? Pero sana wag mo nang banggitin, sana wag ka nang magsalita tungkol sa kung ano-ano mga pinag-usapan natin tungkol sa kanya. Alam mo kung anong sagot niya? Humalakhak lang at ang sagot niya sa akin, ngayon makiusap ka sa akin. Paano naman yung mga pambababoy na ginawa mo sa akin sa mga videos mo? Ginawa mo akong mongoloid sa mga videos mo? Ginawa mo akong masiba sa pagkain? Diyos ko Lord, hindi ko akalain na gano'n na pala kasama yung loob niya sa akin. Sa mga videos ko dati. Diyos ko, peace tayo R. Diyos ko, baka isumpa mo na ako pag nadilig mo itong mga pinagagawa ko dito. Yung mga pamangkin ko, isusumpa na ako dito. I love you. Huwag kang mapikon ka ha. Love you ka. Huwag kang Diyos ko Lord, kung ano na mga pinagsasabi ko dito. Baka bukas ibablock na ako ng mga pamangkin ko, mga kamag-anak ko. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ako sasayaw ng kining ko. Ang sabi kasi ng pamangkin ko sa Iloilo, sabi niya gano'n, okay lang naman yung mga ginagawa mo ng ganyan. Basta nag-i-enjoy ka at masaya ka sa ginagawa mo. Basta huwag ka lang sumayaw ng kining ko. Hindi ko alam kung ano yung kining ko sa Tagalog. Ano Diyos ko, sana ba tayo dito? 15 minutes pa tong video na to. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Puro kalukuhan na lang itong mga ginagawa ko dito. Ito na guys, magsaseryoso na tayo. Kasi last time, may kaibigan ako na nagtanong sa akin. Sabi niya, Pors, bakit always sa Marilaki kayo? Almost every week nandoon kayo para mag-rides. Napakadami namang lugar na magaganda para biyahiin ninyo. Sabi niya ganun sa akin. Well, para sa akin, napakaaliwalas kasi ng lugar nito. Napakaswerte natin na nasa Rizal tayo, nakatira. Alam mo naman dito sa Rizal, napakadaming magagandang tanawin. Kung titingnan ninyo, pag binaybay mo yung lugar mula Antipolo hanggang Infanta, Quezon, napakaganda ng lugar, napakalamig pa ng klima. May mga tao talaga na hindi nila naintindihan yung mga kagaya nating riders. Kagaya na lang ng kaibigan namin minsan, ng kasama namin sa pagra-rides. Minsan pinapagalitan siya ng kanyang magulang kung bakit lagi na lang siyang rides daw. Ang hindi kasi nila naiintindihan ay yung saya na naibibigay sa atin nung ma-refresh tayo ng isang oras man lang para sa ating sarili. Oo nga pala, kaya kami bumalik dito sa Infanta kasi may isang bundok na nakakuha ng aking attention. Para sa akin napaka-majestic niya tingnan kasi nga pag dumadaan kami parang nag-aaya siya para bumaba. Para bumaba ka, titingnan at magpa-picture sa kanya. So ilang beses na yan, nasa isip ko lagi siya. Kaso nga lang, dahil nga lagi kami nagkakarera pag nagbabiyahe kami dyan. Kaya ayan, ngayon binigyan namin talaga siya ng oras para bumalik. Kasi gusto ko talaga makakuhanan siya ng video at makapagpa-picture. Kasi minsan nakikita mo siya, iba-iba yung kanyang kulay. Napakaganda talaga. Parte siya ng Sierra Madre.
Ang ganda naman ng music, parang patama naman yan para sa akin. Pag marinig naman 'to ng pamangkin ko, sabihin niya naman, "Alam mo ikaw 40 years old ka na, pero alam mo nagmumukhang kamyas ka na." Well guys, hindi naman sa gano'n yun, sa edad yun, eh. Pareho lang din naman tayo nakakaramdam pa rin, 'di ba? Una-una diyan, 'di ba? Ang katawan lang natin ang tumatanda, pero ang isip natin mananatili pa ring bata. One time pumunta sa akin yung mga kaibigan ko at ako ngayon na napagtripan nilang bulihin dahil tungkol sa ganyan. Sabi niya sa akin, si Joanne sabi niya sa akin, "Te, tigilan mo na yung mga ginagawa mo, napakakomplikado naman ng mga ginagawa ko." Kasi naintindihan ko naman sila kasi concern lang sila sa aking mga ginagawa. Siyempre, ang iniisip nila, di ba? Gurang ng lola nyo, tapos ganyan pa rin, maharot pa rin. Kaya nga, yun sinasabi ko sa kanila, dahil hayaan nyo na lang, napakaraming MP lights, napakaraming red horse sa kapitbahay. Diyos ko, inuumaga na ngayon sila dyan sa inuman. Hindi natin mauubos kapag ako'y nasaktan. Wala naman tayong magagawa kung ganun eh. Pag iniwan nila tayo, wala namang nangyayari doon. Di iiyak, tapos maghanap ulit. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ng kaibigan ko nung teenager pa lang kami. Kasi one time sabi ko sa kanya, "Day, bakit ganun? Bakit kapag magmahal ka, ubos-ubos lahat? Lahat na lang binigay mo na sa kanya?" Alam mo, anong sagot niya sa akin? Sabi niya, "Alam mo ikaw, Day," sabi niya, "hindi ka kasi marunong magmahal. Gusto mo lang landi-landi lang." Kaya gano'n, ang nangyayari sa'yo, hindi ka marunong magmahal. Alam mo, parang sa akin ngayon nangyayari yung mga bagay na ganyan. So anyway, ang sagot naman sa akin ng kaibigan ko nung sinabihan ko siya na halos lahat binigay mo na sa kanya. Alam mo, ang sagot niya sa akin, "Alam mo, pag minahal ka ng isang tao ng isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan, i-appreciate mo yun, i-treasure mo yun kasi napakahirap makahanap ng taong magmamahal sa'yo ng totoo at hindi kayang bayaran niya ng pera. Kaya pahalagahan mo." Siguro malapit na tayo. Kaya lang, teka lang, i-overtake ko muna si Kuya. Diyos ko, Lord. Ang haba pa ng video natin. Paano ko ito matatapos? Ayan, nasa 8:30 na siguro ito ng umaga kaya nakikita na natin yung sinag ng araw. Malapit na siguro tayo sa hinahanap ng bundok. Ayan guys, kung makikita niyo, napakaganda ng tanawin talaga. Napakalamig ng panahon kahit summer. Kaya sa mga mahilig gumala dyan, mag-PM na lang kayo sa amin. Mas masarap kasi magbiyahe kapag mas marami. Malapit na siguro tayo kasi nadaanan na natin ang Lola's Heavens Resort at ang Kakawayan Falls. So ibig sabihin lang nun, mas malapit na tayo. Mas malapit pa yun sa Agus River, pero bago naman tayo makaabot sa Agus River, makikita na natin yung bundok na hinahanap ko. Malapit na nga tayo siguro kasi ang nadadaanan na natin ang last na tulay na magdudugtong para makarating tayo dun sa hinahanap kong bundok. Oh my God. Dati, 6 years ago nung dumaan kami dito, sira pa tong tulay na ito kaya nakakatakot dumaan dito. Ang hirap dumaan kasi rough road pa ito dati. Pero ngayon, napakasarap ng bumiyahe papunta sa Real Quezon or sa Infanta mismo. Maraming dagat doon na pwede nating pagliguan kapag diniretso lang natin ang daan na to. Dire-diretso lang naman tayo. Ang lusot naman nito ay papuntang Real Quezon or Infanta. At ayan na nga, lumabas na si Haring Araw. Nakikita natin ang napakaaliwalas na panahon, napakaganda ng paligid. Oh my God. Sino ba naman ang ayaw sa pag-rides kung ganito kaganda ang makikita mo sa paligid? Puro puno ng kahoy at maaliwalas na panahon, napakaganda ng paligid. Ayan. Nakikita natin, kitang-kita na ang paligid dahil sa pagsikat ng araw. At ayan na nga guys, nakikita ko ng mahiwagang bundok na binalikan ko talaga. Tingnan niyo kung gaano siya ka-majestic tingnan. Napakaganda niya. Ang nasa unahan na bundok na yan ay kulay green at ang sa likod naman, kung makikita niyo sa personal, ay kulay blue. So hanggang dito na lang kami guys kasi
Magpipicture-picture muna kami bago kami dumiretso dun sa Real Quezon. Salamat sa pagsama. Magandang umaga sa inyo. Bye-bye.